to Quickie Pod! Kung saan we're gonna be talking about anything. and everything. So yun nga, Sister Ret, no? Today we're gonna be discussing an important topic wherein ma-open ang ating mga minds and hearts sa mga bagay-bagay. True ka dyan, sister. I-reveal na ba natin? I-reveal mo na yan. Today, we're gonna have a sharing topic about culture from different parts in the Philippines. Woo! So, before anything else, let's welcome our delegates from iba't ibang lugar and provinces here in the Philippines. Let's welcome our first guest from province of Davao, which is si Justin. And also, may another guest din tayo. Hindi lang yan isa. Yes. Let's welcome from province of Ilocos, which is La Union, Nicole. Yes! Not least, from the province of Batangas, na sina Gia, Jeffrey, and Erica. So yun nga, no? Ngayong segment na to is we're gonna have to talk about your culture. So, bago ang lahat, magtatanong muna tayo kay Justin from the province of Davao. So, yun nga, Justin. Ano bang meron sa lugar nyo na hindi ganun kaalam ng iba pang mga Pilipino? O ano bang unique sa lugar nyo? O anong culture ang meron kayo? Mas safe sa Davao compared dito sa Manila. Mostly kasi ang tingin sa Davao or Mindanao is puro NPA. Yeah. Gunshots everywhere, pero in Davao, sinesecure nila yung place mula sa mga NPA. They have checkpoints. You can easily spot armored military vehicle. Commonly nakapark sa checkpoints before entering Davao. Less populated din and walang masyadong traffic. It can only take an hour to travel 52.7 kilometers. Also, mas may disiplina ang mga tao doon. Ay, ang tao. Grabe, napaka-safe talaga and so advanced, di ba? Pag sa Davao talaga, pero siyang Metro Manila, pero in a safe way lang din siya. Napaka modern, kumbaga, ng Yes, kanilang true ka dyan. culture, gano'n, ng kanilang city or yung province nila, So, yun nga, hindi naman magpapahuli ang province from La Union or Ilocos na si Nicole. Yes! So, yun nga, taga La Union ka, di ba? Ooh. Kung i-compare mo ang La Union or Ilocos para tayo, at ang Manila, anong malaking pagkakaiba nito? So, yun nga, di ba, taga La Union ka, ay Ilocos na lang para Kung i-compare mo ang La Union or Ilocos at ang Manila, ano ang malaking pagkakaiba nito? Para sa akin, kung i-compare ko ang La Union at Manila, mas malaking pagkakaiba ang Manila sa transportation. Dahil sa La Union, bihira lang ang mga jeepney dito. It almost 2 hours kang mag-aantay na sasakyan. Dahil mas marami ang bus sa kanila. Like, as in, kada minuto may dadaan pero jeep wala. Grabe nga Ay, yun. parang yung jeep ko mo. Oo. Mainit din sa La Union, like, I swear, there are so many trees, but ang init, walang kahangin-hangin. Depende na lang kung nasa dagat ka. Pero maganda lahat sa LU, especially dagat. Lalo na kapag abang may pares yung sunrise at sunset. Masasarap din pagkain doon, pati masasarap din magluto ang mga tao. The best ang LU. Yes! Powerful. Napakaganda. Oo nga, Diba? napaka-rich din ang culture Tsaka nila. tawag din, maganda din mga dagat. Totoo, yung mga dagat, yung gusto ko nga din pumunta doon kapag Soon. nagpakasyon, gano'n. Oo, soon. Diba, napakaganda talaga pagdating sa pagkain, gano'n, sa transportasyon, kahit hindi gano'n madalang lang yung mga nasasakyan. Pero maganda pa rin naman talaga yung lugar, no, sister? Yes, doon pa Yes, dyan. yes. So ngayon nga, ang ating third guest na from Batangas or the province of Batangas ay sina Gia, Jeffrey and Erica, no? Sila naman ang ating i-interviewin or tatanungin tungkol sa kanilang kultura, O ito naman ang tanong namin sa inyo. Paano naman ang pagkakaiba ng kultura nyo sa kultura ng mga Pilipinong may common practices or traditions? How come na mas unique yung kultura ninyo kumpara sa iba, di ba? Ipupunta po kayo sa piyesta? Yes. Kahit hindi kayo kilala iimbitahan kayo? Grabe yun. Totoo yun. Papakainin kayo, syempre.
Ay, gusto ko yan. Alam, dito may sama ng loob sa Manila. Ay, charot! Ano Joke ba? lang. Ano Ay, ba? grabe. Papakain din kayo, tapos alam niyo, pag mag-uwi pa kayo, bibigyan pa kayo ng pagkain para pag uwi niyo, may makakain ulit kayo. Parang pa-Sharon naman, be. Totoo. Parang gusto ko umattend ng fiesta dyan. Sa'yo pala sa Totoo. Batangas. Yes, just like Gia said, I think it's unique compared to the other provinces. Yung culture nila, it's unique in a way that they signifies unity. Sa Batangas kasi, sa Lipa, gaya nga na sinabi niya kanina, may mga celebration sa isang barangay, may mga nagluluturan ng mga tao sa isang barangay or community. Ang dami kalde-kaldero, kawakawali na mga pagkain. Tapos sa barangay na yun, commonly practice rin siya. Like sa birthdays, holidays, Christmas, and mga feast of Immaculate, ganyan. And every people, kahit strangers or hindi kilala ganon, pwede ka makikain or niyayaya nila. So, wala magugutom kahit sa bahay. Ang tauray doon. Kahit pumunta ka sa kapitbahay mo, sa ibang community, ganyan. And grabe pa, sa dami ng delicacies. And some of them, hindi ko pa nga alam na existing dito sa Pilipinas. Uy, balita ko masarap yung lomi dyan. Totoo. Yes. Lalo And na mainit-init din. I think it's a fixed part of a culture na rin doon na hindi mawawala yung generosity and yung practices nila laging nagtutulungan, even the smallest or even the hardest task. And yung mga ganong point of view sa kanila, and usually mapapansin yun when you compare sa ibang lugar dito sa Pilipinas. That's what makes them unique. Yung mga kultura nila will make you captured sa ganong culture that you're not used to be experiencing sa places kung saan ka nanggaling. Yes, napaka ano din yung kultura nila, napaka-rich rin talaga. No? Sobra. Meron pa kapag tuwing wedding o kaya kasal, ang tawag nila doon kapag sa araw ng ikakasal ay baysanan. Tapos, yun nga ho, kapag yung mga ninong tsaka ninang, nagbibigay sila ng regalo sa mga ikakasal. Tapos, isa araw ng kasal, daig pa yung piyesta sa dami ng handa. Kasi madami kang makikita doon na mga tumutulong, na mga kapitbahay nila, ganito ganyan. Parang bayanihan lang ang pay. Ganun sila. Tapos, ayun, sa araw ng kasal, bongga talaga. Ganun. Makaganda rin pala ng kultura talaga nila, no? Sister Red, very en grande, kumbaga. Kung handa-handa talaga, Tama. hindi nila tinitipid yung mga bagay-bagay. Gusto ko magpakasal doon. Uy, grabe yun! Kahit ako gusto ko mag-birthday. Siguro madaming handa ganon. Ang sarap Napaka-generous ng pagkain talaga doon. nila sa kanilang kapwa, no? So, another, may itatanong pala ako kasi nga, Yes. you know, ang ganda ng culture nyo. Paano nyo ito ma-share sa, sa ibang part ng Philippines para makilala yung culture nyo na gano'n? Sure, and pagmamalaki namin, yung culture through food. One of the famous food in Batangas and originated there is lomi. Oh, yun lang, masarap Totoo, yun. masarap yun. Natikman mo na rin ba yun, sister? Yes. Yes, Sobrang sikat yung lomi sa Batangas. Totoo. Masarap talaga yan. Alay, ito'y aming tinatangkilin at minamahal bilang Batanggenyo. Isa din sa amin ay ang pinakamasarap na kapeng barako. Mga Batanggenyos ay sobrang hilig talaga sa kapeng barako. Uy, partner, alam ko mahilig ka sa kape. Grabe. Parang Coffee gusto ko lover ka, matikman diba? yun. Totoo yan. Powerful. Pag pumunta kami ng Batangas, titikman ko yan. Ano ka barako? Did you know na ang barako is often used to refer to male animal stall? And ang pinapaniwalaan na ang kapeng barako ay ginagawa para lamang sa matitikas na lalaki. Hello! Ganun pala Grabe. yun. Gising na gising ka siguro nung pag uminom ka, no? Totoo. Tapos, isa pa nga ang aking masishare sa bilang Batanggenyo. Kami mga Batanggenyo, pagdating sa ugali ng mga tao, magagalang kami sa mga matatanda. Tapos, pagdating sa kamag-anak, ganun din, magagalang din kami. Yes, napaka talaga, no? Napaka-ganda talaga ng Hindi, kanilang balita ko masarap talaga yung lomi. Tapos Yeah. yung kape nila doon. Grabe, mabubuhay ka talaga. Yes. Hindi ka hindi ka tatamlay, yung gano'n. So, let's give them a round of applause. Grabe, napakaganda ng
may nakikinig sa atin, ano? Palakpakan. So ayun nga mga Sister Red, grabe ang dami kong natutunan mula sa kanila. Ikaw rin ba? Yes! Yes! Truly yan. From the culture, yung mga tradition nila and etc. Grabe, napaka-unique talaga. Yung hindi mo talaga mararanasan dito. Naiingit nga ako, pero ayos lang. Kasi mapupuntahan din natin yung Yes. someday. Titignan Mararanasan natin natin, no? So yun nga, tama ka dyan. Lubang napakaraming kultura nga ang meron sa ating bansa na dapat lang naman nating i-share sa iba. At saka pahalagahan. Yun ang importante, yung pinapahalagahan natin ng ating sariling culture, Yes, no? powerful yun. Dapat natin i-enrich ito, lalo na sa mga susunod na generation para mas tumagal pa at, umusbong or magbulong pa lalo. Yes, tsaka para lalo mas makilala. Ganon. Napakarami talaga nating natutunan sa araw na to. Nais ko lamang magpasalamat sa ating mga guests mula sa iba't ibang province, mula kay Yes. kay Justin. Yes, kay Erica, kay Gia, kay Jeffrey, at kay Ashley. Maraming salamat sa pakikisama at pakikijoin sa ating segment na ito upang may matutunan tayo at may share ang inyong mga sariling kultura, no? Lubhang napakaraming natutunan, hindi lang kami na nag-i-interview or mga podcasters mula rin sa ating mga manunood o mga tagapakinig. Yes, tama. Yes. Nakakagaan lang ng puso kasi nalaman natin kung ano yung mga culture sa iba't ibang lugar sa Totoo. Pilipinas. Kahit onti lang yung mga provinces ngayon. Pero hope na dumami pa lalo. Totoo. Napakahalaga na yakapin natin talaga ang ating sariling kultura, Yes. diba? So yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig at muli kami po ang group Quickie pa! Yes, Quickie Pod. Yun lamang at maraming salamat.